Kahapon, April 14, yan yung unang araw ng hearing proper. Kahapon, naganap yung unang araw ng hearing proper. Nagsimula ng mag-present ng mga ebidensya at testigo. Ang sunod niyan sa April 22 na. Ay dito sa April 22, mukhang mas magiging mainit ito Dahil sa April 22, ang pag-uusapan na ay mga bank records. Yun. Mga deposito na ito sa bangko. Ito ang gusto pang makita ng mga kababayan natin. Yung mga pinag-uusapan na mga lumabas at pumasok na mga deposito. Mga depositong pumasok, mga diniposito sa account ni Sara, ni Manscarpio. Ewan ko kung ipapakita rin yung joint account ni Sara at ni Digong Duterte na sinabi noon ni Trillanes. Actually, mga kabunyog, dito mainit ang dugo ni Digong Duterte kay Trillanes kasi talagang yan yung inuungkat ni Trillanes Yung mga bank records na yan ni Sara at ni Digong. Yan din yung nagkakandarapa si Manscarpio. Ayaw niya na buksan ang kanyang mga bank records, ang mga income tax returns niya, kaya nga lumapit si Manscarpio sa Quezon City Regional Trial Court para sana maglabas daw ng TRO, Temporary Restraining Order, kaya lang hindi naman wala namang lumabas na TRO. Pero yan na nga, tuloy na yan sa 2022, sa April 22, 2026, sinubpi na si dating Senador Sani Trillanes at saka ang Anti-Money Laundering Council. Mga kabunyog, next week, Wednesday next week. Kung nitong kung kahapon si Madriaga ang pinag-usapan, yung confidential funds, sa Wednesday naman, next week, April 22, ang pag-uusapan naman ay yung tungkol sa mga bank records, mga bank transactions. Yan po naman ang pag-uusapan next week. Kaya mabigat yan. Mabigat na ebidensya yan. Yung laman ng mga deposito sa bangko, yung mga pumasok, lumabas, mabigat yan. At kung makikita nga dyan, na grabe ang mga pumapasok na pera, mga ilampung milyon, ilan daang milyon, baka umabot pa yan ng bilyon, wala na. Diyan pa lang, ang mamamayang Pilipino ay magtatanong na, saan galing yung pera na yan? Wala namang malaking negosyo ang pamilya Duterte. Kahit naman ang asawa niyang si Manscarpio, hindi naman yan bilyonaryo o kahit napakayaman. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan na. Next week na ito, April 22, mainit talaga ito. Ito yung sinusuppress noon ni Digong. Naaalala nyo, noon pa man, inungkat na yan ni Trillanes Pinapakita na ni Trillanes na noon pa man, marami talagang deposito sa bangko ang mga Duterte. Si Sara, si Digong, pati nga si Kitty Duterte at saka si Hanilet, yung mag-ina. Ayon kay Trillanes, marami rin niyang bank accounts. Kaya ito, pati si Manscarpio na asawa ni Sara, nasasangkot din dito, nadadawit din dito. Kaya yan, mga kabunyog, hindi muna yan pinag-usapan kahapon. Kasi kahapon, confidential funds ang focus. Pero sa 22, mga unexplained wealth na ito. Yung mga hindi na maipaliwanag na yaman. At yan, pag-uusapan na yung SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, yung mga deposito sa bangko, lumabas at pumasok na mga transaction sa bangko, yan na po ang pag-uusapan sa April 22. So dito, mga kabunyog. Mabigat itong pag-uusapan sa April 22. Talagang habang dumadaan ang araw niyan, magiging exciting yang hearings na yan. Mga kabunyog, magiging exciting yang mga hearings na yan. O dito pa, minsan natin ipinapakita dito, yung sabi ng kampo ng Duterte, wala pa namang testigo, wala namang mga ebidensya Fishing expedition daw. Sinong nagsabing walang ebidensya? Noon pa man, paulit-ulit na yan sinasabi ni dating Senador Sani Trillanes na napakalaki ng mga laman ng mga bank accounts ni Sara Duterte, ni Digong Duterte,
Sa katunayan, mismong ang dating overall deputy ombudsman na si Melchor Carandang, nagsabi na noon, talagang grabe ang transactions na pumasok sa account ni Sara. Mayroon pang joint bank account yata si Sara sa Kasidigong. At sabi noon ni overall deputy ombudsman Carandang, nakuha mismo nila ito sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Kaya lang, anong ginawa kay Melchor Carandang? Pinasibak ni Duterte. Kasi ang ombudsman pa noon ay si Martires. Kawawa nga yun si Carandang. Kawawa yun si Carandang. Pero ngayon, hindi na. Mailalabas na yung mga ebidensya na yan na hawak nila Trillanes. Mailalabas na yung mga ebidensya na yan na hawak ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Kaya mga kabunyog, at least makikita na natin yan. Makikita na natin yan. At sa April 22 na po yan naka-schedule. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, kaya mainit. Abangan nyo to ha. Ang April 22, mainit yan. Kung kahapon naging mainit si Madriaga, nakita ng taong bayan ang mga binunyag ni Madriaga. Tapos kahapon din yung binunyag din ng COA. Final na pala ang desisyon ng COA. Denied yung appeal ni Sara tungkol dun sa notice of disallowance sa confidential funds na 73 million. At maliban doon, mayroon pang notice of disallowance na naman para sa 375 million. Confidential funds na naman yan. Kahapon po yan. kaya yan mga kabunyog Okay? So, ang isa sa inaasahan na a-attend sa April 22, mukhang sa kanya masisentro ang kung kahapon na sentro kay Madriaga, sa April 22 masisentro naman yan kay Trillanes. Ganyan kainit ang dugo ng mga Duterte kay Trillanes. Bakit? Marami talagang alam ito si Trillanes Kasi panahon pa kasi ni Digong, mga kabunyog, mga kababayan, presidente pa si Digong, si Trillanes hindi na yan tumigil sa pag-iimbestiga. Marami na yang hawak na mga dokumento, papeles. Yang mga bank records na yan, matagal niya na yang sinasabi noon ni Trillanes. Anong sabi ni Trillanes? May mga pumapasok galing sa mga drug lords, nagdideposito sa mga accounts nila Sara, nila Digong, pati doon sa mag-ina, si Kitty Duterte at si Hanilet. May mga pumapasok diyan, mga 40 million, 50 million, 60 million, sabi niya bawat deposito niyan. At ang sabi ni Trillanes, pag tinotal mo ang mga pumasok na pera, mga 2 billion yata yan. 2 billion. Kaya noon pa yan. Noon pa yan. Kaya nga nag-imbestiga din ang ombudsman niya noon, si overall deputy ombudsman Melchor Carandang, tinanggal si Carandang. So ngayon mabibindicate si Trillanes. Kumbaga, mabibindicate mga kabunyog si Trillanes, mailalabas niya na ang lahat ng kanyang pinaghirapang imbestigahan. Kaya ito rin yung sinasabi ni Arnold Clavio. Ay di ba sabi ni Arnold Clavio, ay kung nalulula kayo dyan sa mga mali-malitang pera na yan, na nilalabas na lumalabas sa social media at sa media, mas malulula kayo pag nakita nyo. Mas malamang malulula kayo. Sabi ni Arnold Clavio yan sabi ni Arnold Clavio, mas malulula kayo yata pag nakita ninyo yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Yan yung aabangan natin. At ang matagal nang nag-imbestiga niyan, si Trillanes. Noon niya pa yan sinasabi, kaya lang hindi naman siya nabigyan ng pagkakataong ilabas yan. Pero ngayon, impeachment ni Sara, ilalabas niya na yan. Kaya sinugpi na si Trillanes, mga kabunyog, na po yan, sigurado na talagang si Trillanes ay a-attend sa mga kabunyog, yan ang balita. Yan, Trillanes, AMLAC, i-issuehan ng subpina ng House Justice Panel para sa April 22 hearing. Yan Bakit i-issuehan ng subpina? Kasi nga, may inaprubahan yung motion kahapon. Nag-motion kahapon si Congresswoman Leila de Lima yata yun Nag-motion si Congresswoman Leila de Lima na isubpina
si dating Senador Sonny Trillanes at ang AMLAC. Pinapadala sa kanila, kay dating Senador Sonny Trillanes at sa AMLAC, ang lahat ng mga records, ebidensya na mayroon silang hawak. I-present ito sa hearing sa Wednesday. O yan. Kaya, ano na ito mga kabunyog? Abangan nyo na naman sa aking mga YouTube channels at sa aking mga Facebook pages. At, unang salang sigurado dyan, si Trillanes yan. Isasalang yan si Trillanes. Ano mga kabunyog, mga kababayan? Kaya wag tayong mawawala sa April 22. Next Wednesday yan, mainit yan. Si Trillanes pa naman. Sigurado, galit na naman dito ang mga Duterte at ang mga DDS. Talagang aatakihin na naman nila ng todo dito si Trillanes. Pero sa pagkakataong ito, kung noon nga hindi natakot si Trillanes, ay ngayon pa kaya? Ngayon pa kaya na may nakikita na siya, nababanaag na ni Trillanes na ang lahat ng kanyang pinaglaban para mapanagot ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte, ay nangyayari na ngayon. Noon, linalaban niya yan, parang walang nakikitang pag-asa na mapapanagot ang mga Duterte. Pero ngayon, nakikita na si Sara. Impeachment ni Sara ito. At ilalabas na ngayon ang mga ebidensya. Bukas ay sa 2020, sa 22 na po yan mga kabunyog. Yan ang sumpi na kay Trillanes. Yung mga dating hawak niyang dokumento ng mga bank accounts, bank records, bank transactions ni Sara Duterte. Si Sara Duterte na siya lang, si Sara Duterte na si Digong, si Sara Duterte at ang asawa niyang si Mans Carpio. Yan ang mga pag-uusapan sa April 22 mga kabunyog. Si Trillanes, mayroon ng parang ano niyan sa atin, pasilip niyan. Nasabi niya na yan sa mga nakaraan niyang interview. Sabi niya si Hanilet Abansinya, si Kitty Duterte, mayroon pa yan. Si Sara lalo na, saka si Mans Carpio. Mayroon niyang mga mayroon diyan mga galing sa drug lords. May mga pumasok diyan na pera galing sa ito mga kabunyog, galing sa mga drug lords. Yan. Kaya sa pagkakataong ito, si Trillanes ay yung kanyang mga pinaghirapan, yung matagal niya nang nilalabas na mga ebidensya laban kay Sara. Pero dati kasi nilalabas niya lang yan sa mga interview sa kanya. Pero ito hindi na ito. Proper forum na ito ang tawag natin. Ito na yung tamang venue at forum. Kasi dito, kapag napatunayan talaga yung mga ebidensya na yan kay Sara, itong ilalabas nila Trillanes, mai-impeach si Sara. At pag na-impeach yan, dinala yan sa Senado, sa trial, lalong ilalabas doon ang mas kumpleto at detalyado. Yung kasi, sa April 22, katulad nung nangyari kahapon, hindi naman yan ilalabas ng detalyado. Ipipresent lang, pero hindi bubusisiin. Kasi sa trial na yan bubusisiin. Pero at least, ang importante dyan, mga kabunyog, mga kababayan, makikita na natin. Dati kasi hindi naman natin nakikita yan. Hindi naman pinipresent yan. Pero ngayon, ipipresent na yan. Under oath, si Trillanes niyan. Kaya hindi siya pwedeng magsinungaling dyan kasi under oath siya dyan. Pwede siyang makasuhan ng perjury niyan. Ganun din ang AMLAC. Mga kabunyog. Kaya ito, abangan natin ito na yung pinakahihintay natin sa April 22. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.